Nagsimula ang movie noong January 2018 nang sabihin ni Maya kay Duma na gusto ko na magpakasal pagkatapos ng graduation natin, maghintay ka pa sana ng 3 years para ako na ang papakasalan mo, basta ba pumanik ka ng ligaw at makipagkilala ka sa mga magulang ko, kailangan ko munang umuwi sa aming nayon at kumita ng malaking pera, pagkatapos ay pupuntahan ko na ang iyong ama para makapag-propose na ako sa'yo, paano kung may nauna na sa iyo na pumunta sa tatay ko? At bago umalis ay inabot ni Maya kay Duma ang graduation picture nilang dalawa, pagkatapos ay ipinakitang nagtatrabaho na si Maya sa sub-district, at makikita din nakachat niya si Duma, at sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na 1 taon na silang hindi nagkikita ni Duma, at habang nasa labas ay nakita nila ang kaibigan nilang si Nylem na kausap si Andy. Sinabi ni Nylem kay Maya na gusto siyang makilala ni Andy, pagkatapos ay sinabi ni Maya sa kanyang mga magulang na nakakausap na niya si Andy at gusto nitong pumunta sa bahay. Kinabukasan ay nakipag-usap na si Andy sa ama ni Maya, pagkatapos ay sinabi ni Maya sa kapatid niyang si Pia na kung seryoso talaga si Duma ay pupuntahan niya ako dito. Ilang sandali ay tinawagan siya ni Duma at sinabi niya dito na ikakasal na siya, kaya't naiyak si Duma nang malaman ito, sorry pero ito na talaga siguro ang nakatadhana para sa akin, pagkatapos ay ikinasal na sila ni Andy, at makikitang biglang umulan ng malakas, at sinabi ng isang babae na kapag umulan ng malakas sa araw ng kasal ay may isang malaking pagsubok ang haharapin ng kanilang pagsasama, pagkatapos ay umuwi na sila Maya at Andy sa kanilang bahay. At nang papasok na si Andy ay nakatapak siya ng isang napakalagkit na bagay sa doormat, at pagpasok nila ay bigla silang nakarinig ng isang malakas na ingay, at nakita din nila sa kwarto ang basag na salamin at isang patay na daga, at sa kalagitnaan ng gabi ay biglang umupo si Andy at kumilos ng kakaiba, at pabulong na sinasabi nito na anak ng Haring Barantek, dalin mo ang Diablo dito, at nang tawagin siya ni Maya ay bigla, ulit siyang nakatulog, kinabukasan ay sinabi ni Maya na ano ba ang nangyayari sa'yo, hindi ko alam bigla na lang napakakati ng mga paa at buong katawan ko, kaya't agad na silang nagpunta sa doktor, at sinabi ng doktor na isang allergy lang ang nangyaring mga pantal at pangangati ni Andy, at nang umubo si Andy ay sinabi ng doktor na kailangang siyang ipa-chest x-ray, at sa sasakyan ay sinabi ni Andy kay Maya na kahit kailan ay hindi naman ako nagkaroon ng allergy. Kinagabihan ay sumuka ng dugo si Andy, at sa ospital ay sinabi ng doktor na wala naman siyang nakitang problema sa bronchoscopy ni Andy, pagkatapos ay sinabi ni Maya kay Andy na buntis siya, kaya tuwang-tuwa si Andy, at kinagabihan ay nakita niya si Andy na nakatingin sa isang sulok, at nang sindihan niya ang ilaw ay bigla na lang gumalaw ang lampshade, kinabukasan ay makikitang naghahanda sila Maya ng mga pagkain, at nakita ni Pia na tila may sakit si Maya, kaya't sinabi ni Andy na ako na ang bahala na gumawa dyan, at habang naggagadgad ng carrots ay biglang nagkati ng matindi ang mga kamay ni Andy, at nang makarinig siya ng boses ng Diablo ay bigla niyang ginadgad ang sarili niyang balat, kaya't makikitang nagdugo ito dahil sa lalim ng mga sugat, at nagsisigaw ang ina ni Maya nang makita ito, kaya't nagmadali sila Maya upang pigilan si Andy sa paggadgad ng kanyang balat. Makalipas ng ilang araw ay nakita ng tita ni Maya na si Yati, na tila ng itim ang isang kamay ni Andy, at kinagabihan ay tinawagan ni Yati si Maya, sinabi ni Yati na hindi ko masabi sa iyo ito kanina dahil maraming tao. Nakita ko kasi na may mga palatandaan na kinukulam si Andy, at may isang tao na gumagamit ng itim na kapangyarihan upang kulamin siya, at payo ko na dalhin mo na siya sa isang albularyo sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ay sinabi ni Maya ito sa kanyang mga magulang, sinabi ng kanyang ama na huwag kayong naniniwala sa mga kulam, pero totoo talagang may kulam, at maaaring kinukulam nga si Andy dahil mayroong sixth sense si Yati. Kahit na totoo yan huwag tayong matatakot, dahil tanging Diyos lang ang pinakamakapangyarihan sa lahat, at habang nasa daan ay sinabi ni Andy na sinabihan ako ng tatay mo na palagi akong magdadasal, at hindi ko alam kung bakit para akong nananaginip ng totoo, at may bumubulong sa akin na saktan ko ang aking sarili, pagkatapos ay laking takot ni Andy nang biglang naging demonyo si Maya, at sinabing ako ba ang nakikita mo, at pangitain lang pala iyon ni Andy. Pagka-uwi ay nakaranas na naman ng sobrang pangangati si Andy, at nakita niya na may malaking sugat na pala siya sa paa, at nahugot niya dito ang isang piraso ng basag na salamin. Isang gabi ay nakita ni Maya na nakaupong nanginginig si Andy sa wheelchair, at sinabi niya kay Maya na papatayin niya ako, nandito siya at kitang-kita ko siya, kaya't sobrang natakot si Maya. Kinabukasan ay nagpakabit na sila Maya ng CCTV, at kinagabihan ay makikita sa CCTV na umupo si Andy sa kanyang wheelchair, at pagkatapos ay lumuhod ito na tila nagdadasal. Pagkatapos ay nagpunta na sila sa albularyong si Ahmad, at sinabi ni Ahmad na talagang kinukulam si Andy, kaya't agad niyang dinasalan ito, ngunit biglang tumawa si Andy at sinabi na hindi mo ako mapapalayas, sino ka ba at anong gusto mo? Pinadala ako upang pahirapan siya hanggang siya ay mamatay.
Pagkatapos ay sinabi ni Ahmad kay Maya na hindi ko siya kayang pagalingin dahil napakalakas niya. Ito ang address ni Guro Muklis at pumunta ka sa kanya. At pagkarating nila kay Guro Muklis ay binigyan niya ng holy water si Maya upang ipainom kay Andy. Kinagabihan ay sumuko ng dugo si Andy, kaya't agad na pinainom ni Maya si Andy ng holy water, ngunit hindi naman ito napagaling si Andy, kaya't nagpunta na lang sila ulit sa isa pang albularyo na itinuro ng kaibigan ni Maya. Pagkarating nila sa albularyo ay sinabi nito na kinulam si Andy gamit ang isang lason na sangga, isang lason na itim na kapangyarihan, isa itong langis na kapag nahipo ng balat ay magkakasakit ang isang tao, at may nagpadala nito sa kanya. Bakit niya kinulam ang asawa ko? Dahil maaaring nasaktan siya kaya gusto niya kayong paghiwalayin, pero nagagamot po ba ito? Hindi ko magagamot ang lason na sangga, dahil kapag nagkasakit ka na ay mahirap na itong gamutin, at marami nang namamatay dito, maliban na lang kung maaalis ito sa pamamagitan ng isang ritual, at ang isa pang paraan ay kung pupuntahan ang taong nagbigay ng lason upang alisin niya ito. Pagkatapos ay binigyan sila ng albularyo ng 2 bote ng holy water, at isang papaya na may nakasulat na dasal sa balat nito. Hiwain mo ang papaya at pagkatapos ay haluan mo ito ng holy water, at ipaligo mo ito kay Andy upang mabawasan ang nararamdaman niyang sakit, at pagkatapos ay maghanap kayo ng iba pang albularyo na makapagpapagaling sa kanya, dahil isa itong makabagong kulam na napakahirap gamutin. Pagkatapos ay ipinayo ni Yati na dalhin ni Maya si Andy kay Nini Bulan, tinulungan siya ni Pia at ang asawa nito na dalhin si Andy kay Nini. Pagkarating nila kay Nini ay sinabi nito na may 2 paraan upang magamot si Andy. Ang una ay ang pag-inom ng tubig na pangontra na gawa sa mga dahon ng sangga. Alam niyo po ba kung saan nakakakuha nito? Matagal na akong hindi nakakakuha ng dahon na iyon, pero may pangalawang paraan pa, at ito ay ang pagsasagawa ng seremonya ng baharog. Pagkatapos ay biglang inubo si Nini. Sinabi ng kasama ni Nini na maghanap na lang kayo ng iba dahil may sakit na siya, kaya't hindi na niya magagawa ang manggamot, ngunit nakiusap pa din si Maya kay Nini. Kaya't agad na pinatawag ni Nini kay Ram ang lahat ng mga tao na tutulong sa kanila. Pagkatapos ay nagtulong sila Nini at Ram na gawin ang ritual, at nang higupin ni Ram ang lason sa tiyan ni Andy ay sumuka siya ng dugo. Pagkatapos ay sinabi ni Nini na naalis na ang lason ng sangga sa kanyang katawan. Pwede ko po bang malaman kung sino ang kumulam sa asawa ko? May isang tao kang nasaktan sa iyong nakaraan, at maswerte ang asawa mo at kinaya niya ito, dahil malakas ang pananampalataya niya sa Diyos. Pero ligtas na po ba kami ngayon? Hindi pa kayo ligtas dahil nag-iiwan ito ng itim na kapangyarihan sa mga nagiging biktima nito. Ano na po ang gagawin namin? Sinabi ni Nini na kontrolin mo ang iyong sarili, dahil ang lahat ng mga negatibong emosyon, takot at galit ay magiging dahilan upang muli nila kayong salakayin. Tandaan mo na hindi natatapos ang kulam ng sangga, at ang layunin nito ay ang paghiwalayin kayo sa pamamagitan ng divorce o ng kamatayan. At makalipas ang ilang araw ay nakita ni Andy na nagmukhang isang matandang babae si Maya, kaya't agad niyang iniwasan ito. Sinabi ni Maya kay Pia na nagdududa na siya kay Andy dahil iniiwasan na siya nito. Kinagabihan ay laking gulat at takot niya nang bigla niyang nakita ang isang patay sa kama. Pagkatapos ay sinabi ni Andy na kailangan kong pumunta sa Jakarta para sa aming meeting, at kinabukasan ay nakaamoy si Maya ng pabango ng babae sa damit ni Andy. At habang natutulog si Andy ay nakita niya na may nag-message sa cellphone nito, at nang tingnan ay nakita niya na text pala ito ng isang babae. Ibig sabihin na niloloko pala siya ni Andy, kaya't napaiyak siya dahil nalaman niya na magbabakasyon pala ito sa Jakarta kasama ang babaeng iyon. At sinabi ni Andy na sana ikaw na lang naging asawa ko dahil minalas ako kay Maya, kaya't nag-empake na si Maya at sinabi niya kay Andy na uuwi na ako sa mga magulang ko. Mas mabuti iyan kesa nag-iisa ka palagi dito sa bahay. At laking gulat ni Andy nang sabihin ni Maya na gusto ko nang makipag-divorce sa'yo. May ginawa ba akong mali? At biglang inihagis ni Maya sa kanya ang cellphone sabay sampal. Sinabi mo sa babae mo na minalas ka sakin, pero sa totoo lang ako ang minalas sa'yo.